Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. When all else is failing, then you know there is God's new season for you. Amen. Nandiyan ba kayo? Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So 500 pa rin siya, tama? Hindi nabawasan yung value niya maski tapakan, wag lang punitin, whatever. Tama? Pero did you know, ito ang twist. Did you know na sa sarili niya wala siyang value? Ito lang mismo, wala siyang value. Kaya yung mga tao na namimeke nito, yung peke na pera, walang value. Pero ang tanong, pareho lang naman silang papel. Yung isa, original na gawa ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung isa, pineke, parehong papel, magkaiba lang ng pinagawaan. Pero ang tanong, bakit ito may value, yung isa walang value? Okay. Ito ang twist. According sa economy, ang pera na to is just a note. Dati kasi nung mga sinaunang panahon, nung nauso yung, hindi na yung, yung mga barya, coins, nauso ito na para isusulat nila, o ito yung may gold coins ako sa bangko, ito yung katunayan na ito yung bayad ko sa'yo. And then nag-evolve hanggang naging ganito. So ito ay may value, hindi dahil sa valuable siya. Papel lang ito na may special na ink and special na whatever. Pero may value ito dahil sa ekonomiya ng Pilipinas. At ang ekonomiya ng Pilipinas and the rest of the world ay nakadepende sa mga gold reserve ng bansa, especially ng US. Yung value nito ay depende kung ano ang gold reserve. Yung may value talaga, yung gold at yung economy, but not this. That's why, lagi ko sinasabi sa inyo, tayo bilang tao, you are not valuable. Hindi ka Pero dahil may Diyos na pinahahalagahan ka, you have value. Gets? You have value. No, pero mawala ang Diyos sa'yo, I'm sorry. Isa ka lang sa mga pera na akala dyan na kung mayroon pang bagong lipunan, pera yun noon. Pero ngayon hindi na siya pwede. Kahit na may isang bundle ka ng tigwa 100 at tigto 2 pesos na bill, wala na siyang value ngayon. Kasi yung government, yung economy ng Pilipinas, hindi na siya nire-recognize. Kapag ikaw, hindi mo i-recognize ang Diyos at hindi ka i-recognize ng Diyos, you have no value. Mali ang sinasabi na ba, mahalaga ka. Mahalaga ka ikaw ay made in the image of God. Yes. Pero tandaan mo, you are made in the image of God. Ibig sabihin, yung image mo ay may halaga because of God. Maraming tao hindi agree sa amin. Mga nakikilala ko. Okay. Ate Eden, thank you so much. Okay, yan. Praise the Lord. Si Kiel na lang po kausapin nyo, hana. May ilang mga nakakausap ako, they don't agree with what I'm saying na wala tayong value. Kasi kayang mabuhay ng Diyos nang wala ka. Kung ang Diyos ay hindi mabubuhay dahil wala ka, then I think you're valuable. Pero once again, God gave you value. Nagpunta tayo sa theme natin. Itong new season na tinatawag natin sa UVCC, mga kapatid, ito ay Rhema word ng Diyos sa atin. Maaring sa ngayon, hindi ito ang Rhema word sa lahat ng churches. Pero in UVCC, mga kapatid, we are in this new season na nag-rema sa atin. Kasi pag sinabing rema, yan yung right word at the right time. Pag sinabing logos word, general word, Bible is logos. Pero may mga words sa Bible na parang para yan sa iba, pero that season, that time, it's for you. Now, tuloy natin mga kapatid. As we go along this teaching, I pray na makita ninyo yung mga importante mga bagay. Okay, next slide. Yan ang verses po natin, basahin po natin. Ephesians 4:11 to 12.
And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, o sa ibang translation ay pastors and teachers to equip the saints for the work of ministry. Next. Main idea. God's new season for you works best within a biblical framework. Okay? Ang season ng Diyos para sa iyo, okay, Tagalogin na natin. In Tagalog, ang bagong kapanahunan ng Diyos para sa iyo ay pinakamahusay na gumagana sa loob ng isang makabibliyang balangkas. Tagalog ng framework is balangkas. Next. Now, God's new season ay a certain point in your life na parang may transition. Mamaya ko explain to. May transition and then there's this new season. Explain ko na yung transition. Yung transition na to, yung bago ka pumunta sa new season mo, mararamdaman mo, ito yung pinaka-unexplainable na parang ang gulo-gulo, hindi ko ma-explain, ang tagal ko ng Christian, wala akong makuhang verse sa Bible o kung meron man, hindi ko gets. Maraming problema, hindi ko ma-explain ang sarili ko, hindi ko gusto itong ginagawa ko, yung sinasabi ko, yung nararamdaman ko, pero bakit ako nandoon? Parang medyo may chaos ng konti. Next. Now, sa pag-aaralan natin ngayon, it is essential that in supporting the biblical structure for the church to function properly, meron dapat tinatawag na leadership framework. Ang framework ay parang is a structure. Sa mga civil engineer, yung mga especially mga structural engineer, ay si Raul ay engineer yan, kahit na gaano kaganda ang design mo, kung makikita ng structural engineer, hindi siya matibay. Hindi kayang i-hold yung design. Okay? Kailangan natin na magkaroon ng something na, I don't know, metal beam or something. Ito dapat idagdag para yung structure na yan ay matibay, hindi lang maganda. Kaya minsan may conflict ang architect at ang engineer. Kasi bakit? Itong gusto ng architect, wow, ang ganda talaga, may slope na gano'n at whatever design. Pag nakita ng structural engineer, okay, pag tinuloy natin yan, babagsak yan at mabidisgasya maraming tao. Maganda siyang tingnan, pero hindi siya matibay. Ang buhay Kristiyano, hindi kinakailangang maganda lang. Kailangan matibay ka din. Hello? At yung tibay mo na yon will depend on your framework. Next. God's leadership framework is a structure. Yan, para di siyang skeleton. Kung taong pag-uusapan naman, may skeleton ka at yung rib cage mo ay nandiyan para protektahan ang mga internal organs. Yung braso mo ay nandiyan dahil may bones diyan. Alam niyo na yan. Okay? So siya nag-hold ng kabuuan ng katawan with all the other systems of the body. Next. And, eto pa. Ang leadership framework is God's system. Okay? May sistema ang Diyos. Ang sabi sa Colossians, He holds everything in its place. May structure ang Diyos, may sistema ang Diyos. Halimbawa, tingnan natin, gusto mo sumakay, pumunta ng ibang bansa. Of course, hindi ka pwede magbarko lang, ibang bansa yan. Ikaw ay mag-aeroplano. Hindi ibig sabihin may pera ka, pwede ka na agad sumakay sa aeroplano na para pumara ka ng jeep at ng taxi. Kailangan mo nang mag-book, okay? Kung gusto mo mas mura, mas agahan mo. Pagdating mo doon, mag-submit ka sa inspection. Na kung ibang bansa yan, nag-require ng visa, kailangan mong may visa. Unless may visa ka, hindi ka papayagan sumakay ng aeroplano. At pag nandun ka na, kailangan mo sumunod sa rules. Okay, i-off ang cellphone during take-off at hindi ka pa tayo-tayo, wear your seatbelt at marami pang ibang mga instruction. Yun yung system nila to make sure you are safe. Pag hindi ka sumunod sa alinman sa mga yon, hindi ka nila pasasakayin. Okay? Hindi ka pwedeng pumunta bigla sa company at pagdating mo doon, sabi mo, kukunin ko pala yung sweldo ko. Sasabihin nila, bakit?
nasa payroll ka ba namin? Wala. Wala kang karapatan kumuha ng sweldo. At kahit na ikaw ay empleyado, kung wala pang time ng sweldo, hindi mo pwede i-claim ang sweldo mo. May system ang mga bagay-bagay sa mundo na hindi mo pwedeng baliwalain because it's a system, it's a structure. Ang new season ng Panginoon ay ganun din. Hindi yan nakabase sa taimtim mong manalangin. Kaya taimtim ka mag-pray, kung hindi mo sinusunod ang system, mapahama ka. Amen? Kailangan yung prayer mo is according to the system ng Panginoon. Kung gusto niyo ng biblical na word, according to the will of God. According to God's purpose. Diba? Yun yung mga bagay na kailangan natin gawin. Okay? So, this system, it starts with Jesus na nagbigay ng regalo. Okay? So that saints will do ministry. Next. Now, tatlong bagay in doing God's will, mga kapatid. Let's see those things. Ano yung una? Yan. Ang una ay, kailangan natin mag-transition into this system ng Panginoon of leadership. Okay, ayun pasok. At yung leadership, mamaya na lang. At yung leadership framework na to, ang importante. Now, ang sabi ng verse, balikan natin yung verse. Ang sabi ng verse po mga kapatid ay, and He gave some to be apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. Si Jesus ang nagbigay. Now, nung una ko inaaral yan, sabi ko, wala namang new season dito, pero I know this is God's word for us. Sa next team natin, nung tayo nasa previous na tema pa. Saan yun? Kung titingnan ninyo yung mga previous 10 verses, nakalagay doon, and He gave gifts to men, at sinabi niya pa rin doon na yung gifts na ito is to, this is Christ's gift to the church because of God. So ngayon, nung time na sinabi ni Apostle Paul ito yung time na namatay na si Christ. Tama? So ganito, namatay na si Christ, nabayaran niya na yung kasalanan, at yung penalty, everything, bayad na. Now, kailangan mag-transition into the new season na kung saan kailangan niyang umakyat sa langit and then sasabihin niya mga disciples niya, go and make disciples. Pero yung disciples na yon ay meron tinatawag na first among equals. Kaya meron siyang 5 ministry gifts. Apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher. Prophet, apostle kasi kaya niyang itas lahat. Ito yung isa sa mga major gift. Prophet, kasi mahilig magturo. Do this, do that. Evangelist, hindi ko pwedeng gawin yun. Technical tayo. Ito yung pinakamataas sa mga daliri. Tama? So, siya kadalasan ang mas sikat. Lalo ng mga tele-evangelist. Pastor, teacher, or shepherd teacher, usually magkasama na yan. They take care of the local church. Yung 5-fold ministry gifts na to are important in the structure. Next. Because of God's grace, God gifted the church with leaders. Wow. Okay, I'm not saying this because I'm a pastor, kundi iyan ang structure. Next. God's new framework starts with the 5-fold ministry gifts. Now, again, ano yung una? Apostles, prophets, evangelists, pastor, teacher. Yung lahat ng ito ay meron silang unity. May pinagkakaisahan sila. And what is that? Lahat sila ay nagbabahagi. They are bearers of Christ's message. Dala-dala ang mensahe ng Panginoon. Kaya kung yung prophet, ang dala niyang mensahe, yung sarili niyang mensahe at invento niyang mensahe, ang tawag sa kanya false prophet. Kasi hindi niya dala ang mensahe ng Panginoon. Now let me give you an example. Ano naman ang differences nila? Okay? Ang differences naman nila, mga kapatid, let's take for example yung prophet. Ang prophet ay isa sa mga controversial na gift. Okay? At isa sa mga naabuso na gift, Jimmy. Kasi bakit? Ito yung parang mas madaling
mag-manipulate. Okay? Yung differences ng 5 is this. They do ministry per office, per gifting. So ako ay pwedeng hindi prophet. Ang gift ko, mga kapatid, is pastor, teacher. Hindi ako evangelist, hindi ako apostle, hindi ako prophet. Pero I can do yung mga ginagawa ng mga yon. Pero per office, hindi ako ganun. And yun ang pagkakaiba nila. Now let's take for example again, yung prophet. Dalawa ang gawain ng prophet. Yung tinatawag na foretelling at yung foretelling. Ito yung naaabuso, yung foretelling. Thus said the Lord. Itong sinasabi ng Panginoon sa'yo, yung pala imagination niya lang. At nung sinabi niya yon with evil intent, at minsan kahit totoo na, yung mga tao ngayon ay medyo nagdududa na. Example, may mga tao na noon, previously, may mga na-witness ako na kwento at sabi nila, sabi ng isang well-known na leader, spiritual leader, sabi ni Lord, yung kotse mo, EJ, ay ibibigay mo daw sa akin. Okay? Biglang nagsalita yung pastor na yon. Sabi, Pastor, gusto ko man ibigay sa'yo. Kaso nga lang, hindi akin yung kotse na yan. You see? Fail number 1. At ito pala mga kapatid, ang isang prophet na sabi niya prophet siya, magkamali lang siya once, hindi na siya prophet. I've seen people mahilig mag-prophesy, pero hindi nangyayari. So hindi talaga siya prophet or talagang false prophet lang siya. Ang foretelling, okay, next slide, yung foretelling, ang foretelling is, ito yung ginagawa ng kadalasan, na minsan pwede rin gawin ng worship leader. Pag sinabi ng worship leader na God loves you and He wants to make you into the best version of yourself, God wants to bless you, siya ay nagpo-prophesy. Did you know that? Itong preaching na to is prophetic because I foretell yung salita ng Diyos. Bakit nagkakaroon ng problema sa mga churches? Una, walang structure or kulang. Pangalawa, naabuso yung mga gifts. At minsan, hindi nare-respeto o napaparangalan yung gifts. Ano mangyayari? Kapag hindi natin ginalang ang framework ng Diyos, magkakagulo. Okay, simplihan natin, sa bahay na lang. Ang structure sa bahay, head of the family, the wife, and the children. Baliktarin natin yon, the wife, and the husband, and the children. Wala ka na sa structure. At lalo na, children, pag tumanda na yung mga parents, children na ang mas mayor sa mga parents, lalong sira ang structure. Ano mangyayari? Wala tayo sa kalooban ng Diyos. That's why may nangyayari mga problema. Na yung problema na nangyayari sa atin, it's either na wala tayo sa structure or sinasadya ng Diyos na mangyari para magising tayo. Hey, something is wrong. At ito na ngayon ang new season. At ang number 1 dapat dyan, mag-transition tayo. Baguhin natin into a new framework. Hindi sa new dahil new siya, old na siya. Pero new siya kasi papalitan natin yung sarili nating framework. Lord, a-attend ako kung kailan ko gusto. At Lord, sasambahin kita kung kailan gusto. Wala na agad sa ayos yun. Baguhin natin. Lord, susundin kita no matter what. And then Lord, a-attend ako at whatever man na dapat na pinapagawa ng Panginoon. Pag na ganoon na yung sistema, God bless you. Nasa system ka na. Nasa new season ka na. At hindi ka mahihirapan. Alam nyo, kapag tayo ay ito ang flow ng Diyos, and we go with the flow of the Holy Spirit. At kung Old Testament pag-uusapan, kapag ang cloud ay gumalaw na, yung camp ng mga Israelites, susunod doon sa cloud. Diba? Sa gabi, rest sila, pillar of fire, para silang may heater doon. No. So pag gumalaw na yung cloud, galaw tayo. Tayo din bilang Kristiyano, pag ang sabi ng Diyos is,
go na, isi. O isi, tama na yung nasa gilid ka lang. Ngayon, back up ka na. Sige na, Lord, hindi ako marunong, Lord. Okay? Ilang buwan namin in-encourage, so later on, nagulat na lang ako, nandiyan na si Isi. Nasa new season siya. Palakpakan natin si Lord for Isi. Okay? Sinunod niya yung payo sa kanya na nakitaan siya ng ganong gift. Ganon din tayo. Pag nakitaan ka ng gift ng leader mo, huwag mo sabihin na, hindi ko kaya, maiksi dila ko, whatever man. Ang sabihin mo ay, anong training ang kailangan ko? That goes to number 2 na ngayon. Now, number 2. Mabilis to. Equip the saints. Na kung papansin niyo, bakit saints ang ginamit ng Panginoon? Kasi you are a saint. Okay? Saint Joan Paula Bautista Madrilejo. Pwede? Pwede. Hindi lang pwede. Yun ang sinabi ng Bible. You are a saint. Sabi na iba, ang mga santo, Leonard, yung mga namatay na. At yung mga pinatay na. Hindi. In the Bible, ang saints ay any person na tumanggap sa Panginoon, sinurrender ang buhay niya, nagrepent sa kanyang kasalanan. You are a saint. Amen ba? Andiyan ba kayo? Now, next. Ang sabi sa Bible, equip the saints. Ano ibig sabihin ng equip? Ang ibig sabihin ng equip ay, ayan, means the bringing of someone to completion. Ibig sabihin, hindi ka pa kumpleto. Pero habang ini-equip ka, habang ikaw ay sinasanay, habang ikaw ay na-expose sa ministry or sa mga gawain, unti-unti ka ngayong nagiging perfect and adequate in every respect. Di ba? Yung mga police, bigla na ba naging police yung mga yon? Kailangan lang mag-aral ng criminology. Yung mga engineer, nag-aral sila unless na kumuha ka ng course sa University of Recto. Okay? Isang araw lang, ikaw ay lawyer na. Di ba? Dumaan sila sa system. At pag actual na engineer na sila or police, nag-aaral pa rin sila. Hindi pa tapos dun. Hindi lahat ay nasa college. Hindi lahat ay nasa seminary na aralin. Minsan sa actual na buhay. Kapag ikaw ay naging nanay or tatay, kailangan bang umattend sa 1-month seminar how to be a parent? Hindi. Walang dumaan sa 1-month seminar how to be a parent nung sila ay naging parents. Lahat sila ay sa aktual na tutunan at bukod pa doon, as they see fit, doon sa parents nila, ganito ang nanay ko, ganito ang tatay ko, ganito gagawin ko. That's why minsan may mga malupit na tatay. Kasi pinagmalupitan ng tatay. Hindi ko pinayahin ang tatay ko, niloko ang nanay ko. Kung wala si Christ sa kanya, he'll end up na manloloko din ng kanyang wife. Kasi bakit? Wala sa system ng Panginoon. Kapag ikaw ngayon ay natitrain, even me, as a pastor, 2 decades ko na ginagawa ito, pero every time, I'm still learning, mga kapatid. Kailangan ko pa rin i-improve ang sarili ko. Lahat tayo, even sa mga nag-drive dyan, kailangan pa rin mag-improve. Kapag nag-drive ka ng ganyan at nakikita mo na gigewang-gewang na nasa harapan mo, huwag mo na sabayan. Sige, mag-gewang ka mag-isa mo. Atras ka na. Okay? Or unahan mo na sa or something. You see, yung lessons of life makes you a more equipped person. Pero in the church, ang nag-i-equip sa atin are the fivefold ministry gifts. In UVCC, wala tayong technically na apostle or prophet dito or evangelist na technical. Pero hindi tayo evangelist, pero works of an evangelist. Nag-i-evangelize tayo. Yung mga small group leaders dyan, or even yung mga tatay na lang, hindi kayo technically pastor, pero you are pastoring. So kung may mga ganong gifts and offices sa church, wow, ibig sabihin, we are in the structure. Nasa framework tayo at ang new season, hindi tayo mahihirapan. Sumunod tayo sa structure ng Panginoon, hindi ka mahihirapan. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka susunod sa structure ng Diyos, the easy way or the hard way, later on, susunod ka rin.
Amin ba? Andiyan ba kayo mga kapatid? Tingnan nyo, may mga Christian nagsasabi sa akin na, Pastor, ba't kaya gano'n? Ang hirap ng buhay. Habang tumatagal, parang mas mahirap maging Christian. Pagkaharap ko yung tao na to, ang hirap maging Christian. Okay? Sabi ko naman sa kanya, pag humarap ka sa salamin, mahirap din ba maging Christian? Sabi niya, minsan. So we struggle. Pero sumunod ka sa sistema ng Panginoon, less ang struggle. Hindi mo mapatawad ang kapatid mo. Ang sabi ng Bible, forgive them so that your heavenly Father will forgive you. Hindi ko mapatawad. O sige, ready ka. Mahirapan ka talaga. Anak na ako ng Diyos, Pastor. Okay lang, ikaw anak ng Diyos na hindi sumusunod, na nahihirapan. Na supposed to be, kung susunod ka, hindi ka dapat nahihirapan. Okay? May mga tao, we play the blame game na parang, may problema ako kasi misis ko, yung mister ko, yung mga anak ko, o yung kapitbahay ko, yung aso namin. Kaya ganito ako. Yung gobyerno namin, magbago na. Pwede ba ikaw naman ang magbago? Diba? I mean, minsan, yung feeling natin na kailangan magbago ang paligid para na malungkot, hindi ka na nalolungkot, hindi ka na rin nalolombay. Minsan pala, it's a matter of structure in your mind and in your heart. Kaya hirap na hirap ka minsan mag-worship, hindi ka pa nagpapatawad. Kaya hirap kang magbigay sa Panginoon kasi hindi pa nayusuko ang wallet mo kay Lord. Wait, Lord, naiintindihan mo naman ako, Lord. Kaya nahihirapan ka. Ano ba ang promise ng Panginoon? Okay, I'm doing the equipping now. Okay? Nagtuturo ako ng salita ng Diyos. I'm equipping you. Para paglabas nyo, hindi kayo hirap. Hirap pa rin tayo in a sense, nasa fallen world tayo mga kapatid eh. Pero kung nasa structure ka ng Panginoon, yung supposed to being hirap mo ay hindi ka mahihirapan. Are you there, mga kapatid? Next. Your journey to completeness will complete others. If you are teachable and humble, that will complete you. Diba? Hindi yung lagi may palusot. Alam mo, lusot na lusot. Ipit na, lulusot pa rin. Kasi siya dapat, ganito dapat siya Okay, tapos na yun Pwede bang solusyon naman, wag problema? We are quick in saying and seeing problems. Itong problema. Itong may demonyo rito. Pwede bang makita mo naman yung kamay ng Diyos, hindi puro demonyo? Ito ang problema. Pero ito ang solusyon dyan. Give solution. Kung mabilis tayo makapansin ng problema, kung mabilis tayo makapansin ng puwing sa mata ng iba, then pansinin din natin yung sarili natin and then let's offer solution. Hindi yung basta ako mahusay ako sa pagpansin ng problema, solusyon, kayo nang bahala dyan. Okay? Walang ministry of criticism sa church, mga kapatid. Criticize lang ng criticize. And then walang ginagawa. Kaya nga, di ba minsan pag may mga leaders tayo nagsasuggest, Pastor, itong magandang gawin. Sabi ko, nga Sige, explain mo nga. Ganito, Pastor. Pagkatapos ng usapan, okay, go. Gawin mo yan, kapatid. Pangunahan mo. Hindi, Pastor, hindi ako pwede dyan. Usually, pag ikaw nakakita ng solusyon, ikaw din ang best na makakatulong. Kung hindi man ikaw ang leader doon, pero i-involve mo ang sarili mo sa solution, then, ikaw ay part ng structure, you will be blessed. May mga blessing, mga kapatid, na dumarating dahil, wala lang, trip lang ng Diyos. Kaya Dante na i-bless ka. I-bless ko nga tong si Dante. Tapos, Lord, anong ginawa ko? Wala, trip ko lang. Pero may mga blessing ang Diyos na kailangan may susundin ka para mangyari. At para ma-realize mo yan, mga kapatid, yung mga solutions na yan, you need to stay in the Word of God. Kailan nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng preaching, kung nakaka-Netflix ka ng 2 hours, kahit 15 minutes lang na worship or devotion, sana nangyayari din.
Kasi habang tinitrain mo ang sarili mo, tinitrain ka ng mga leaders, tinitrain ka ng Word of God at ng Holy Spirit at ng buhay, mas nagiging equip ka, mas nagiging kompleto ka, at pag kompleto ka, nakukompleto mo ang ibang mga tao. Kaya gusto ko yung mga kanta namin nagsasabi na, you complete me. Okay. Yung pala, vitamins pala yun, ano? Okay. Complete ka na ba? Okay, hindi pa. Wala pang complete na complete sa atin. Pero sa trabaho ng Diyos, sa percent, okay, sa 100% na trabaho ng Diyos sa'yo for the past years na ikaw ay Christian na, si Lord na ang Lord and Savior mo. Okay, say, 5 years, 10 years. Sa 10 years na pagiging Christian mo, na talagang nag-aaral ka ng Bible lahat-lahat, nakailang porsyento na kaya ang Panginoon sa process ng kanyang pag-complete sa'yo? Nakailang porsyento na kaya ang Panginoon? May mga areas pa rin ba ng buhay mo na ikaw ang nasusunod? Pero pinagpipray mo sa Lord? Parang, hindi ko ma-imagine, no? Lord, may plano ako. Hindi mo to plano, Lord, pero i-bless mo, ha? Parang may conflict doon, no? Lord, gusto kong gumawa ng kasalanan, pero pikit ka lang muna, Lord, ha? Di ba? Lord, mag-worship ako sa'yo. Hindi ko siya mapatawad, pero hayaan mo na muna siya, Lord. Tayong dalawa lang naman mahalaga eh. You're not in the system. In biblical words, you're not in the will of God. Next po. Number 3 na ata yan. Oh, ang bilis na number 3 na. Okay, we will have kasi yung ating communion na. Kapag nandun ka na ngayon, okay, ina-acknowledge mo na ang framework na una, may leaders. Hindi pwedeng lahat tayo leader. Minsan sa church, ang problema pala, masyadong familiar. Nasa sobrang familiar, hindi na nirespeto. Okay? Kailangan i-maintain natin yung respect mga leaders natin. Small group leaders man yan o mga pastors. Maintain natin yung mga kapatid. I'm not saying this dahil pastor ako again. Sinasabi ko ito dahil ako rin mismo ay nagsumusunod sa authority. Next. Okay, let the saints do the works of ministry. For the work of ministry, yan ay ESV. Sa NIV translation, yan ay work of service. What is work of service? Next. Sabi doon, the saints serving other people through ministry services. Now, evaluate natin sarili natin. Tanong, ano ang ministry mo ngayon? Yan, ganyan. Tingnan niyo ako ng ganyan. Anong ministry mo? Pag Sunday? Pag hindi Sunday, ano ang ministry mo? Sige, tingnan niyo pa uli ako ng ganyan. Kung ang sagot mo ay, wala pala. Mag-usap tayo, mga kapatid. Mag-usap tayo. Mamaya, after this, may meeting ang mga leaders ng mga ministries. Please stay. Okay? Mag-usap tayo. At every first Sunday pala yun. So, anong ministry mo? Yung ministry na naglilingkod ka, hindi yung ikaw yung pinaglilingkuran. Di ba? Oo. Ministry to self, okay yan. Pero ministry to others naman. Anong ginagawa mo na hindi para sa'yo? Hello? Uma-attend ako, pastor. Alam niyo ba, the mere fact na a-attend ka ng church, you're doing ministry na? Attendance pa lang yun. Kasi bakit? Pag nakita ka na isang kapatid, wow, nandito uli si Joanne. Praise the Lord. Maring hindi yan sinabi kay Joanne na, Joanne, salamat nandito ka. Maring at the distance lang, yes, Joanne, okay na ako. Nag-ministry na si Joanne without her knowing na nagiging blessing na siya. How about this? Biglang na-tsempo ni Joanne yung tao na yon. Sis, pwede ba kitang ipag-pray saglit? Wala sa isip lang, di ako marunong mag-pray masyado, pero i-pray kita ha. Kung yung babae na yun na, pinansin ako ni Ate Joanne. Wow! Pa-autograph? Hindi. Sige po, Ate Joanne, pag-pray mo ako.
twice ka na naging blessing ngayon. That's one person. Kaya huwag mong ipagdamot ang attendance mo sa church. Ako lang naman yan. Okay, nandiyan naman sila. Kaya na nila yan. No, kapag umaattend ka ng church, you are completing others. Blessing ka. Pag hindi ka umaattend, hindi ka naman curse. Pero I mean, sayang yung opportunity to bless others. Ano pa? Next. Yan, ako. Okay, tabi-tabi po, mga kapatid. The breaking of bad attitudes by forming good attitudes. Ito yung ministry. Kapag ikaw ay may kamingle na mga tao, you need this. From selfishness to selflessness. Ay, aaten ako ng church. Kahit tinatamad ako, aaten ako ng church. May ipagpipray kasi ako eh. You see? Selflessness. From entitlement to servanthood. Pag-attend ko, dapat ready na kayo. Start na dapat. Ha? Ano ba yan? Kararating ko lang, di pa nag-i-start. To, ano ba may tutulong ko? Pag-attend ng church, may kailangan bang mga agyo dyan na kailangan tanggalin? Mukhang kailangan natang i-general cleaning ang church. Oo, parang totoo yung sinasabi ni pastor. Oo, nagtatawag daw siya na mag-general cleaning. Sino kaya ang tutugon? That's another way. Servanthood. From being lazy to proactive. Okay? Pagiging tamad sa pagiging proactive. Yung hindi ka na kailangang gisingin pag Sunday. Caleb, gising na, mag-church na tayo. Aba, nasa si Caleb, sabi ni Lugin. Nandun na pala sa baba, nakaligo na, nag-aantay na lang umalis. Praise the Lord. Pa, kaya na pa ako gising at naligo na nga ako eh. Kayo nga ang kagigising nyo lang ngayon eh. O, di ba? That's a miracle, mga kapatid. Lord, kung naghahanap kayo ng miracle sa buhay, yan, hanapin nyo. Miracle yan. From being conceited or self-centered, ako, me, my, I, and myself, to being Christ-centered. Okay lang na sila ang maging bida. Uy, ang galing mo naman, sis. Ikaw na gumawa nito. Ay, oo, akong gumawa niyan. Yung isa, parang tayong dalawang gumawa niyan. Huwag ka na mainggit kung saan napuri. Go lang, si Lord kita yung ginawa mo. Hindi ka napuri ng iba dahil may ginawa ka na hindi na-acknowledge. Okay lang. Okay lang. You are Christ-centered, not conceited or self-centered. Ito pa. From observing to serving. Yung nakatingin lang. Ganun-ganun si Cristel. Okay. Sige, attend muna ako ng camp, okay, ng family camp, at ng youth camp, and then aalamin ko ano bang ministry ko, sasabihin ni Cristel. And you need to discover that, kapatid. Kasi nag-observe ka, saan ba ako pwedeng makatulong? Amen? Sige, tingnan niyo po ulit ako ng ganyan. Saan ba ako pwedeng makatulong? Amen ba? I mean, ang dami eh. Saan ba ako pwedeng makatulong? Eh, pastor, busy ako eh. Everybody's busy, mga kapatid. And you're not too busy to be busy. So, in conclusion, mga kapatid, okay, basahin natin siya. Medyo mahaba siya. Okay, sabayin niyo ako. 1, 2, 3. God's new season is already here. Find your ministry and be trained. Never settle for anything less than selflessness, being proactive, and being Christ-centered. Whatever we do now will break us or make us. That is why it is crucial that we begin where God's will is done in God's way. Kulang. God's will is done in God's way. Okay, parang di na masyadong explain. Tagalogin natin, mga kapatid. Ang bagong kapanahunan, sabayan niyo po ako. 1, 2, 3. Ang bagong kapanahunan ng Diyos ay narito na. Hanapin ang iyong ministeryo at magpasanay. Huwag mapasya sa anumang bagay na mas mababa kaysa pagiging walang pag-iimbot,
pagiging mapagsilbi, pagiging maagap, at pagiging nakasentro kay Kristo. May next pa yan? Next. Anuman ang gagawin natin ngayon, okay, join me, ay makasisira o makabubuo sa atin. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga na magsimula tayo kung saan ang kalooban ng Diyos ay ginagawa natin ayon sa pamamaraan ng Diyos. Brethren, no condemnation sa atin. Pero you're in this new season. The easy way or the hard way, especially kung ikaw ay anak ng Diyos, you will, it's either you will endure or you will enjoy yung new season. Kaya ngayon mga kapatid, may pag-asang binibigay ang Diyos. Cheer up, cheer up. Mag-enjoy natin to. Eh ba, Ate Alma? Enjoy natin to. Enjoy natin. At habang ini-enjoy natin, mag-enjoy ka kasama ng iba in serving the Lord. Amen ba? Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo,